Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa batang si Elmo na pangarap na maging isang mahusay na manunugis gaya ng kanyang ama na si Felix. Isang medalyon ang ibinigay ni Felix kay Elmo na maaari lamang niyang gamitin kapag dumating na siya sa hustong edad. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo ni Elmo ay isinuot at ginamit niya ang medalyon na labis namang ikinagalit ni Felix. Labis na nagdamdam si Elmo kaya naisipan niyang maglayas at sa paglalayas niyang yon ay hindi niya inakala na makakarating siya sa pugad ng mga aswang. Ano ang mangyayari kay Elmo sa pugad ng mga aswang? Magagawa pa ba niyang makaalis sa lugar na yon bago dumating ang gabi ng pag-aalay? Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Nakadungaw sa bintana ng kanilang kubo ang batang si Elmo ng umagang yun. May pagkasabik sa kanyang mga mata at hinihintay niya ang pagdating ng kanyang tatay na si Mang Felix na isang tanyag na manunugis sa kanilang baryo. Hindi nagtagal ay nagliwanag ang muka ni Elmo nang matanaw niya si Felix. Nagmamadaling lumabas si Elmo at sinalubong niya ang tatay niya. Sa wakas, dumating ka na, tay. Kanina pa po kita hinihintay. Magkwento ka na po sa nangyari sa pakikipaglaban mo sa aswang sa Santa Rita. Mamaya na, Elmo. Pumasok na muna tayo sa loob at doon na kita kikwentuhan. Pagpasok ni na Elmo at Mang Felix sa kanilang kubo ay dumulog sila sa hapagkainan. Meron doong pandesal at pritong itlog. Ipinagtimpla na rin ni Elmo ng mainit na kape ang kanyang ama. Talagang marunong ka na palang magluto, anak, ha? Hindi na ako mangangambang iwanan ka rito sa tuwing may kailangan akong puntahan. Wala naman pong mahirap sa pagpiprito ng itlog, tay. Kung nandito lang sana ang nanay mo, ay siya sana ang gagawa nito. Kung hindi lang sana siya pinatay ng mga aswang, ay kasama pa natin siya hanggang ngayon. Kaya nga po, nakakamiss si nanay, lalo na ang masasarap niyang mga luto. Iniisip ko lang po na masaya na siya sa langit kasi kasama niya na roon sina lolo at lola. Pero tay, magkwento na po kayo kung anong nangyari sa pakikipaglaban mo sa mga aswang kagabi doon sa Santa Rita. Gusto ko na pong marinig ang kwento niyo. Oo na, magkikwento na ako. Alam ko naman palagi kang sabik na marinig ang mga nangyayari sa tuwing may kinakaharap akong aswang. Siyempre naman po, gusto ko po kasing maging kagaya niyo ako pag malaki na po ako . Ayun na nga, nalaman ko na yung matandang albularyo pala ang aswang sa Santa Rita. Nung una, kinausap ko siya at sinabi kong umalis na lamang siya kaysa masaktan pa siya. Nagmatigas, nanlaban pa. Wala na ako nagawa, kundi ang labanan siya. Kasi kung hindi ko yung ginawa, ay ako mapapahamak. Ibig po bang sabihin, tay, pinatay niyo po yung aswang? Oo, ginamitan ko siya ng itak at buntot ng pagi. Hindi naman siya nakapalag sa akin. Ayoko sana siyang patayin at nais ko na bigyan pa siya ng pagkakataong mabuhay at magbago. Pero mas pinili niya ang kamatayan. Ang astig niyo talaga, tay. Hindi na po ako makapaghintay na lumaki para sanayin niyo na rin po ako para maging isang manunugis. Huwag ka mag-alala, anak. At darating din tayo sa bagay na yan. Pero, hindi po ba talaga pwedeng sanayin niyo na po ako ngayon? Handa na po ako, tay. Kayang-kaya ko na po yun. Hindi pa, anak. Masyado ka pang bata para sa ganitong bagay. Ang mas mabuti mong gawin ay mag-aral ka muna at sulitin mo ang pagiging bata mo. Ayokong paglaki mo magsisisi ka kasi hindi mo na-enjoy ang kabataan mo. Ganyan kasi ang nararamdaman ko. Kasi bata pa lang ako
nang sinanay na ako ng aking ama para maging isang manunugis. Sana po lumaki na po ako kagad. Gusto ko na rin po makipaglaban sa mga aswang eh. Ngiti na lang ang isinagot ni Mang Felix sa sinabing yun ni Elmo at nagpatuloy na silang mag-ama sa pag-aalmusal. Simula nang magkaisip si Elmo ay naging idolo na niya ang kanyang ama. Nakita niya kung paano hangaan ng mga tao si Mang Felix dahil sa taglay nitong husay at tapang sa pakikipaglaban sa lahat ng uri ng aswang. Wala siyang ibang gusto paglaki niya, kundi ang maging kagaya ng kanyang ama. 7 taong gulang noon si Elmo nang mamatay ang kanyang ina dahil sa pagsalakay ng mga aswang sa kanilang baryo. Pinuntiryan ng mga yon ang nanay ni Elmo bilang paghihiganti ng mga aswang kay Mang Felix. Ngunit sa kabila ng mapait na pangyayaring yon, ay hindi pinanghinaan ng loob si Mang Felix at bagkus ay mas lalo pang nag-alab ang kagustuhan nitong wakasan ang bawat kasamaan ng mga aswang. Kahit sa ibang lugar ay pinapatawag si Mang Felix kapag may aswang na umaatake dahil sa husay nga nito sa pagiging isang manunugis. Kinagabihan, habang nakaupo si Elmo sa labas ng bahay at pinagmamasdan ang napakaraming bituin sa kalangitan, ay tumabi sa kanya si Mang Felix. Agad niyang napansin ang maliit na kahon na hawak ng kanyang ama. Tay, ano po yung kahon na yan? Parang ngayon ko lang po yan nakita. Dahil itinago ko to, noon pa man anak. Pero gusto ko nang ibigay ito sa'yo dahil gusto kong subukan ang iyong disiplina. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Binuksan ni Mang Felix ang kahon na gawa sa matibay na uri ng kahoy. Napanganga si Elmo nang makita ang isang medalyon sa loob ng kahon. Tila gawa yun sa tanso dahil sa mamula-mula na may kasamang kahil na kulay nun. May mga kakaibang simbolong nakaukit sa medalyon na hindi alam ni Elmo kung ano ang ibig sabihin. Wow! Ang ganda naman po ng medalyon na yan, Tay! Hindi lamang ito basta maganda, kundi makapangyarihan din. Ang medalyon na ito ay ipinamana pa ng lolo mo, pero hindi para gamitin ko, kundi upang ipamana sa aking panganay na anak na lalaki. At ikaw yun, Elmo. Isa itong makapangyarihang medalyon na nagbibigay ng lakas sa kung sino mang magsusuot nito. Isa itong medalyon na mabisang gamitin kapag makikipaglaban ka sa mga aswang. Agimat po ba yan, Tay? Ibig sabihin, papayagan niyo na po akong gumamit ng agimat? Papayagan niyo na po ba akong makipaglaban sa mga aswang? Hindi pa. Hindi pa, anak. Pero bakit niyo po ipinapakita sa akin ng medalyon na yan? Ano pong dahilan? Gaya ng aking sinabi, ay nais kong subukan at sanayin ang disiplina mo, anak. Simula sa gabing to, ay ikaw na mag-iingat at magtatago ng kahon na to. Ngunit maaari mo lamang isuot at gamitin ang medalyon na nasa loob nito kapag tumungtong ka na sa edad na 18. 18? Ang tagal pa po nun. 7 taon pa po ang hihintayin ko bago po ako umabot sa ganong edad. Kaya nga susubukin ito ang disiplina mo. Kailangan mong maghintay. Kapag nasa ustong edad ka na, ay saka mo lamang maaaring isuot at gamitin ang medalyon. Nagkakaintindihan ba tayo, Elmo? Hindi po ba pwedeng ngayon ko na po yan gamitin? Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tay, naiintindihan ko po. Simula ngayon, ay ibibigay ko na to sa iyo, anak. Ingatan mo ang kahon na to na para bang nandito ang buhay mo. Inabot ni Mang Felix ang maliit na kahon kay Elmo at agad yung kinuha ni Elmo. Pagkahawak niya sa kahon, ay naramdaman niya ang isang responsibilidad na kailangan niyang dalhin sa loob ng maraming taon. Alam niya na isa yung pagsubok sa kanya ni Mang Felix kung karapat dapat ba siyang maging manunugis gaya nito. Kaya nangako siya sa sarili na gagawin niya ang lahat
para mapatunayan sa kanyang ama na karapat dapat siyang maging isang manunugis. Sa mga sumunod na araw ay madalas na hawak ni Elmo ang maliit na kahon. Binubuksan niya yon at tinititigan ang makinang na medalyon sa loob. Para bang may humihila sa kanya upang isuot yon, lalo na kapag naaalala niya ang mga pakikipaglaban ng kanyang ama sa mga aswang. Ramdam niya ang bigat ng tukso, ngunit kasabay nun ay ang takot na baka mabigo siyang sundin ang bilin ng kanyang ama. Isang umaga, mag-isa si Elmo sa bahay nila. Nakaupo siya sa labas at gaya ng dati ay hawak niya ang maliit na kahon habang tinitignan niya ang medalyon. Alam mo, gusto talaga kitang isuot eh. Kaya lang, baka kapag ginawa ko yun, hindi na ako sanayin ni tatay na maging kagaya niya. Pangarap ko pa naman na maging manunugis kapag malaki na ako. Elmo! Laro tayong patintero! Umangat ang mukha ni Elmo nang marinig niya ang boses ng kaibigan niyang si Iking. Lumapit si Iking sa kanya at tinignan nito ang hawak niyang kahon. Hindi ako pwedeng umalis ng bahay, Iking eh. Nasa palengke kasi si tatay. Kaya kung aalis ako, walang magbabantay dito sa bahay namin. Ay, ganun ba? Sayang naman. Bakasyon pa naman tapos nandito ka lang palagi sa bahay nyo. Teka, ano ba yung hawak mo? Hindi mo ba nakikita? Di kahon. Alam kong kahon yan. Ang tinutukoy ko ay ang medalyon na nasa loob ng kahon. Ang ganda naman niya. Pwede bang pahawak? Hindi mo to pwedeng hawakan, Iking. Ang damot naman. Hahawakan ko lang naman eh. Hindi ko naman nanakawin yan eh. Kahit na, hindi talaga pwede kasi hindi ito isang normal na medalyon. Ano ba yan? At para namang ginto yan at ayaw mong ipahawak. Huwag kang maingay at huwag mong ipagsasabi to kahit kanino Isa kasi itong makapangyarihang agimat na ibinigay sa akin ni tatay. At sabi niya, kapag sinuot ko to, ay magkakaroon ako ng lakas at galing sa pakikipaglaban sa mga aswang. Wow! Ang astig naman! Talagang susunod ka sa yapak ng tatay mo bilang isang manunugis Siyempre, idol ko si tatay kaya gusto kong maging kagaya niya. Sige nga, isuot mo nga yung medalyon. Tignan natin kung anong mangyayari. Hindi ko pa to pwedeng isuot, Iking. Ang sabi ni tatay ay kapag 18 taong gulang na raw ako, saka ko lang to maaaring gamitin. Hinayaan niya akong itabi to kasi gusto niyang subukin ang disiplina ko. Hindi ba sabi mo nasa palengke yung tatay mo? Ibig sabihin, hindi niya malalaman na isusuot mo yan ngayon. Sige na, kahit 3 second lang. Gusto ko lang makita kung anong mangyayari sa'yo. Tumigil ka, wag mo na nga akong tinutukso, Iking. Hindi ka magtatagumpay kahit na anong pilit ang gawin mo. Si tatay ang susundin ko at hindi ikaw. Ang pangit mo naman kabanding. Bahala ka nga sa buhay mo kung ayaw mong isuot yung medalyon mo. Aalis na lang ako at baka nagsisimula na sila maglaro Sige, bye-bye. Tinundan na lang ng tingin ni Elmo ang papalayong si Iking. Nang mapag-isa siya, ay muli niyang tinignan ang medalyon. Kinuha niya yon mula sa kahon at pinagmasdan niya ng mabuti ang bawat detalye nun. Pinilit niyang unawain ang bawat nakaukit doong simbolo, pero kahit isa ay wala siyang naintindihan. Hanggang sa nakaramdam si Elmo ng kuryosidad sa kung ano ang nangyayari sa kanya. Sa sandaling isuot niya ang medalyon. Siguro naman hindi pa uuwi si tatay. Susuotin lang naman kita ng mabilis, tapos uubarin din kita kagad. Akmang isusuot na sana ni Elmo ang medalyon sa kanyang leeg nang biglang dumating ang kanyang ama. Natataranta niyang ibinalik sa kahon ang medalyon. Seryoso ang muka ni Mang Felix nang lumapit yun sa kanya. Tatay, nakabalik na po pala kayo. Ang bilis niyo naman po. Ano yung nakita ko kanina, ha? Ha? Ang alin po? Huwag ka nang magmaang-maangan, Elmo. Huling-huli kita. Isusuot mong medalyon. Hindi ba sabi ko sa'yo ay hindi mo pa maaaring gamitin yon hanggat
Wala ka pa sa tamang edad. Isusuot ko lang naman po sandali. Hindi ko naman po gagamitin. Kahit na, ang usapan ay usapan. Pero tay, kung hindi niyo po ako papayagan na isuot itong medalyon, ay mas mabuti pang kayo na lang po ang magtago nito. Matutukso lang po kasi ako na isuot to kapag nasa akin to eh. Hindi maaari. Kailangan ay magkaroon na kayo ng koneksyon ng medalyon na yan habang bata ka pa lang upang pagdating ng takdang panahon ay magiging madali na para sa'yo ang pagtanggap ng kapangyarihan yan. Isa pa, hindi ba't ang sabi ko sa'yo ay kailangan kong subukan ng iyong disiplina? Alam mo, Elmo, isa sa mahalagang katangian ng pagiging manunugis ay ang disiplina sa lahat ng bagay. Bukod sa husay sa pakikipaglaban sa mga aswang, ayan ang isa sa mga katangian na dapat mong taglayin. Kaya kung gusto mo maging kagaya ko, ngayon pa lang, ay dapat ka nang magkaroon ng disiplina at pagpipigil sa iyong sarili. Napayuko na lamang si Elmo. Naisip niya ng sandaling yun na kailangan niyang sundin ang mga sinabi ng kanyang tatay. Hindi man niya masyadong nauunawaan ng lahat, ay alam niya na mas marami ng nalalaman at karanasan sa buhay ang tatay niya, kaya dapat niyang gawin ang mga utos at gusto nito. Hanggang sa dumating na ang kapayapaan sa baryo ni na Elmo ay nasira nang kumalat sa buong baryo ang balita na may aswang na umaatake sa mga tao tuwing gabi. Nagsimula yon sa mga nawawalang mga tao hanggang may ilang bangkay nang natagpuan sa iba't ibang parte ng baryo na wala ng lamang loob. Dahil doon ay hindi na mapalagay ang mga tao. Ang dating tahimik na baryo ay napalitan ng kaba at takot sa tuwing sumasapit ang dilim. Sa gitna ng takot na bumabalot sa lahat, ay gabi-gabi namang lumalabas si Felix, dala ang itak nito upang tugisin ang mga aswang. Isang gabi, habang naghahapunan, ay napansin ni Elmo na nagmamadali sa pagkain ng kanyang ama. Tay, dahan-dahan naman po kayo sa pagkain at wala po kayong kaagaw, baka mabulunan po kayo niyan eh. Kailangan ko magmadali dahil magroronda pa ako sa baryo. Hindi natin alam kung kailan muling aatake yung aswang. Tay, kumusta na po pala ang pagtugis niyo sa aswang? Hindi pa rin kami nagtatagpo. Pero sa aking palagay, ay sa gubat niya dinadala ang mga biktima niya. Ilang beses nang may natagpo ang bangkay sa gubat. Nung umikot din ako sa gubat nung isang araw, ay may nakita akong mga natuyong dugo sa lupa na ang hugis ay paa ng aswang. Ibig sabihin po, sa gubat po kayo magtutungo ngayong gabi? Tama ka, doon nga anak. Kailangan na namin magkaharap ng aswang na yon para mapatay ko na siya. Habang buhay pa ang aswang na yon ay paniguradong dadami pa ang mabibiktima niya. Hinayaan na lamang ni Elmo ang tatay niya sa mabilis nitong pagkain. Matapos maghapunan ay naghanda na si Felix sa pag-alis nito. Kinuha nito ang itak at nagsabit ito ng agimat sa leeg nito. Tay, bakit hindi niyo po gamitin yung medalyon na ipinatabi niyo po sa akin? Hindi ko yun maaaring gamitin dahil ikaw ang itinakdang mga laganon. O paano? Kailangan ko nang umalis, anak. Huwag kang lalabas ng bahay kahit anong mangyari, ha? Huwag mo na akong hintayin at paniguradong madaling araw na ako makakauwi. At higit sa lahat, huwag mong kalilimutang isarado ang pinto at mga bintana. Bubuksan mo lang ang pinto kapag ako ang kumatok. Opo, tatandaan ko po lahat ng sinabi niyo, Tay. Mag-iingat po kayo. Isang mahigpit na yakap ang iniwan ni Felix kay Elmo bago yung tuluyang lumabas ng bahay. Isinarado na ni Elmo ang pinto at niligpit niya ang pinagkainan nila. Habang dinadala niya sa batalan ang mga pinggan, ay nakarinig siya ng pagkatok sa pinto. Si tatay ba yun? Siguro may nakalimutan siya. Bubuksan na sana ni Elmo ang pinto, pero natigilan siya. Naisip niya na baka aswang ang nasa labas. Sino nandyan? Sino nandyan? Magsalita ka! Ako to, Elmo, si King. Buksan mo ang pinto.
Bilisan mo at natatakot na ako rito eh. Nang malaman ni Elmo na ang kaibigan niya ang nasa labas, ay binuksan niya kagad ang pinto. Nagmamadali naman pumasok si Iking na may dalang itak. Oh, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras, Iking? Tapos may dala ka pang itak. May sasabihin kasi ako sa'yo. Naisip ko kasi na tulungan natin si Mang Felix na tugisin yung aswang. Ano? Nagpapatawa ka ba, Iking? Anong pumasok sa utak mo at naisipan mong gawin yan? Hindi ba gusto mo maging kagaya ng tatay mo na hinahangaan ng mga tao? Gusto ko ring maranasan yon, Elmo. At mangyayari lang yon kung tayo makakapatay sa aswang. Kaya kumuha ka na rin ng itak mo at lumabas na tayo. Ayoko, magagalit si tatay sa akin. Saka ano ka ba, mga bata pa tayo eh. Wala tayong laban sa aswang. Meron tayong laban. Nakalimutan mo na ba yung medalyon na ibinigay sa'yo ng tatay mo? Oras na para gamitin mo yon. Saka sigurado ko na kapag napatay natin yung aswang, ay hindi magagalit sa'yo si Mang Felix. Baka nga mamaya matuwa pa yun sa'yo at ipagmalaki ka pa niya sa lahat. O ano, tara na. Sayang ang oras. Sandaling nag-isip si Elmo. Unti-unti siyang natukso sa mga sinabi sa kanya ni Iking. Sa totoo lang, simula na magkaroon ng aswang dito sa atin at gabi-gabing lumalabas si tatay para tugisin yung aswang, ay gusto kong sabihin sa kanya na isama niya ako. Pero hindi ko ginagawa kasi alam ko na hindi siya papayag eh. Saka gusto ko na rin talagang malaman kung ano ang kayang gawin ng medalyon kapag isinuot ko yun. Oh, yun naman pala eh. Oh, eto na ang pagkakataon na hinihintay mo. Isuot mo na ang medalyon. Sige, pero kapag napagalitan ako ni tatay, ikaw ang bahala sa akin ha. Oo na. Ako na ang sasalod ng galit ng tatay mo. Tara na kasi, ang dami mo pang sinasabi. Sandali lang at kukunin ko lang yung medalyon. Nagmamadaling nagtungo si Elmo sa kwarto nila ng kanyang ama. Mula sa aparador ay kinuha niya ang kahon kung saan nakalagay ang medalyon. Huminga muna siya ng malalim bago niya yon buksan. Nang tumambad sa kanya ang medalyon, ay biglang nanginig ang mga kamay niya. Hindi na siya nag-isip ng matagal. Kinuha niya ang medalyon at isinuot niya yon sa leeg niya. Napahawak sa dibdib si Elmo nang may naramdaman siyang mainit na bagay na dumaloy sa kanyang buong katawan. Pakiramdam niya ay isa yung enerhiya na nagmula sa medalyon. Naging magaan ang pakiramdam niya at naglaho ang takot na kanyang nararamdaman. Hala, mukhang totoo nga ang kapangyarihan ng medalyon na to. Parang kahit ilang aswang ay kayang-kaya ko ng labanan. Elmo, ba't ang tagal mo dyan? Bilisan mo na! Elmo! Oo, sandali lang. Masyado ka namang mainipin. Lumabas si Elmo ng kwarto. Kinuha niya sa kusina ang isa pa nilang itak at sa kanya binalikan si Iking. Handa na ako, Iking. Wow! Bagay pala sa iyo ang medalyon ha? Eh nung pakiramdam, nasuot mo na yan ngayon. Parang ang lakas-lakas ko, Iking. Tapos wala akong nararamdaman takot. Ewan ko ha, hindi ko maipaliwanag pero parang ang gaan talaga ng pakiramdam ko. Ayos yan. Siguro ganyan talaga ang mangyayari sa'yo kapag suot mo yan. O ano, tara na. Handa ka na bang maging batang manunugis? Handang-handa na. Tara na. Naunang lumabas si Iking. Bago dito sumunod si Elmo. Isinarado niya ang pinto at nagsimula na silang maglakad para hanapin ang aswang. Teka, saan pala natin makikita yung aswang na yon, Elmo? Sa gubat. Ang sabi kasi ni tatay sa akin ay may hinala siya na nasa gubat yung aswang. Kaya sa gubat tayo pupunta. Sandali lang. Sa gubat talaga? Paano kung kailangan natin ng tulong? Paano tayo hihingi ng tulong sa ibang tao? Kita mo na? Parang natatakot ka na. Plano mo to, di ba? Ikaw ang nakaisip nito tapos bigla ka matatakot. Ang labo mo rin eh. Eh akala ko kasi dito lang tayo sa mismong baryo eh. Kung dito na lang sana tayo, ay mas madali tayong makakatakbo at makakahingi ng tulong kapag kinakailangan. Ang dami mo namang dahilan. Ano ba? Tutuloy ka pa ba o hindi na?
Hindi na lang siguro. Ayoko magpunta sa gubat, Elmo. Dito na lang kasi tayo sa malapit sa mga kabahayan. Nandun nga kasi sa gubat yung aswang. Kahit abutin tayo ng umaga sa paghanap sa aswang dito sa baryo, kung nasa gubat naman siya, hindi natin siya makikita. Ano ka ba? Pasensya ka na ha. Pero ayoko na pala. Bigla ako natakot kasi sa gubat pala tayo pupunta eh. Sige na, uuwi na ako sa amin. Baka kasi magising na si nanay at tatay tapos malaman nila na wala ako sa bahay. Sige, paalam na Elmo. Magkita na lang tayo bukas. Hindi na hinintay ni Iking na makapagsalita pa si Elmo at tumakbo na yon ng mabilis pauwi sa bahay nito. Napailing na lamang si Elmo. Kita mo na tong si Iking, oo. Pasaway talaga. Siya nag-ayang tugisin namin yung aswang tapos biglang mangiiwan. Ano palang gagawin ko ngayon? Uuwi na ba ako? Ay hindi. Hindi ako uuwi sa amin, total. Nandito na ako sa labas eh. Itutuloy ko na to. Tama. Kailangan kong ipakita kay tatay na kaya ko nang maging manunugis kahit bata pa lang ako. Matapang na mag-isang naglakad si Elmo papunta sa gubat. Patuloy niyang nararamdaman ang pagbibigay ng lakas at tapang ng medalyon na nakasabit sa kanyang leeg. Pagpasok niya sa gubat, ay hinigpitan niya ang pagkakahawak sa itak at tinalasan niya ang kanyang paningin. Nasaan na kaya yung aswang? Sana ay ako ang unang makakita sa aswang at hindi si tatay. Patuloy na naglakad si Elmo sa gubat hanggang mula sa pagitan ng mga puno ay nasilayan niya si Felix na nakikipagbakbakan sa isang malaking aswang. Mukhang mabagsik ang aswang, mahahaba ang mga kukunon, nanlilisik ang mga mata at bawat galaw nito ay mabilis na parang kidlat. Hawak ng kanyang ama ang itak at inaatake nito ang aswang. Napahawak si Elmo sa dibdib niya nang makita niyang nasunggaban ng aswang ang kanyang ama. Napahandusay si Felix sa lupa at nabitiwan nito ang itak. Dinaganan ng aswang ang tatay niya at unti-unting inilipat ng aswang ang matutulis nitong kuko sa leeg ni Felix. Nanlamig ang buong katawan ni Elmo, ngunit hindi niya matiis na manood na lamang. Kusang gumalaw ang katawan niya at tumakbo siya palapit sa aswang. Napalingon si Felix kay Elmo. Hayop ka! Layuan mo ang tatay ko! Elmo, anong ginagawa mo rito? Umalis ka na! Hindi pinakinggan ni Elmo si Mang Felix. Bagkus ay sinugod niya ang aswang at buong lakas niyang isinaksak ang matalim na itak sa likod ng aswang. Suminghal ang aswang at tumayo yun. Humarap yun kay Mang Felix habang mahinang umaangil na parabang isang mabangis na hayop. Muling umatake si Elmo at tinaga niya ang braso ng aswang. Halos maputol ang braso ng aswang sa lakas ng pag-atake ni Elmo. Matapos yun ay sinaksak niya sa dibdib ang aswang na naging dahilan ng kamatayan nun. Malakas na bumagsak ang walang buhay na aswang sa lupa. Hingal na hingal si Elmo habang hawak ang itak na puno ng dugo. Nang tignan niya si Mang Felix ay namimilog ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Halatang hindi yun makapaniwala sa ginawa ni Elmo. Tumayo si Mang Felix at pagkalapit nito kay Elmo ay mahigpit nitong hinawakan ng braso niya, sabay hila sa kanya palabas ng gubat. Teka, sandali lang po tay. Huwag po kayo magalit sa akin. Magpapaliwanag po ko. Pag uwi natin sa bahay, saka ka magpaliwanag. Hindi nakaramdam ng takot si Elmo nang labanan niya ang aswang kanina. Pero sa tono ni Mang Felix ay labis ang takot na lumukob sa kanya. Alam niyang kapag ganun na magsalita ang tatay niya, ay talagang galit na ito. Nang makarating sina Elmo at Mang Felix sa bahay nila, ay pabalyang isinarado ni Mang Felix ang pinto. Napapitlag si Elmo. Humarap si Mang Felix sa kanya. Madilim ang mukha nito, kaya bahagyang napaatras si Elmo. O ano? Ngayon ka magpaliwanag, Elmo.
Ipaintindi mo sa akin kung bakit mo ko sinuway. Sorry po, Tay. Gusto ko lang naman pong ipakita sa inyo na kaya ko na pong makipaglaban sa mga aswang eh. Hindi ka ba marunong makaintindi? Hindi ka ba makapaghintay sa tamang panahon para mag-iisa kang manunugis? Alam mo ba sa pagsuway mo sa akin, ay ipinakita mo lang sa akin na hindi ka karapat-dapat na maging kagaya ko. Wala kang disiplina. Masyado ka nagpapadala sa bugso ng damdamin mo. At kung anong naisipan mong gawin, ay ginagawa mo nang hindi mo pinag-iisipan. Pero Tay, hindi niyo po ba nakita ang ginawa ko kanina? Pinatay ko po yung aswang Saka hindi po niya ako nasugatan. At sa tingin mo ba, ay dapat kong ikatuwa yun? Paano kung hindi ganun na nangyari? Paano kung ikaw ang napatay niya? Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo, Elmo? Ilang beses? Huwag mong gagamitin ang medalyon, lalo na't hindi mo pa yan kayang kontrolin. Pero Tay, sa tingin ko kaya ko naman po eh. Tumigil ka! Hindi mo dapat nilalagay sa alanganin ng buhay mo nang dahil lamang sa kapusukan mo. Hindi mo naiintindihan, Elmo. Paano kung may nangyari sa iyong masama kanina? Paano na ako? Paano na ang lahat ng pinaghirapan ko para protektahan ka? Ginawa ko lang naman po yun kasi gusto mong patunayan na kaya mo. Dahil iniisip mong pwede ka nang sumabak sa pakikipaglaban sa mga aswang na parang ako. Pambihira. Mag-isip ka nga. Hindi ka pa handa. Bata ka pa, Elmo. Wala ka pang alam sa tunay na panganib ng pagiging manunugis. Tandaan mo ito. Hindi ka pwedeng maging manunugis. Hinding-hindi. biglang kinuha ni Mang Felix ang medalyon mula sa leeg ni Elmo. Nagulat si Elmo sa ginawang yun ni Mang Felix. Bakit niyo po kinuha ang medalyon, Tay? Hindi to dapat nasa'yo. Dito ko na tinatapos ang pangarap mo maging manunugis. Binigo mo ko, Elmo. Binigo mo ko! Napayuko si Elmo at halos hindi siya makagalaw. Durog na durog siya sa mga salitang natanggap niya mula sa kanyang ama na si Mang Felix. Hindi niya magawang salubungin ang galit na tingin ng tatay niya sa kanya dahil yun ang unang beses na nagalit ito ng ganun katindi sa kanya. Labis na nasaktan si Elmo sa mga sinabi sa kanya ni Mang Felix. Hanggang sa sumunod na araw ay labis niya yung dinamdam. Maghapon siyang hindi kinausap ng tatay niya at ramdam niya na galit pa rin yun sa kanya. Naisipan ni Elmo na maglakad-lakad. Nakarating siya sa ilog na nasa gilid ng kanilang baryo. Naupo siya sa isang malapad na bato habang nakatingin sa umaagos na tubig sa ilog. Nagulat siya nang may biglang humawak sa likod niya. Paglingon niya ay nakita niya si Iking. Natatawa yung umupo sa tabi niya. Nakakatawa ang mukha mo. Gulat na gulat ka. Umalis ka na nga rito. Gusto ko mapag-isa. Kanina pa nga kita hinahanap tapos papaalisin mo ako. Gusto ko lang naman malaman kung ano yung nangyari kagabi. Tumuloy ka ba sa gubat? Oo. At nakita ko yung aswang. Ang totoo niyan ay ako nakapatay dun sa aswang. Ano? Totoo ba sinasabi mo? Baka naman nag-iimbento ka na ng kwento, ha? Kung ayaw mo maniwala, di wag. Ito naman ang init ng ulo. Sa bagay, may agimat ka nga palang suot kaya hindi nakapagtataka na napatay mo yung aswang. Sayang, dapat pala sumama ako sa'yo kagabi. Nakita ko sana kung paano mo pinulbos yung aswang. Ikaw kasi, masyado ka kasing matatakutin. O tapos, ano nangyari pagkatapos mo mapatay yung aswang? Alam ko na. Natuwa si Mang Felix sa'yo at humanga sa'yo, no? Kabaligtaran niya na nangyari, Iking. Hindi natuwa si tatay sa akin. Nagalit pa nga siya sa akin kasi sinuway ko siya. Galit na galit siya sa akin kagabi. Sinigawan niya ako at sinabihan ng masasakit na salita. Grabe, Iking. Sobrang liit ng tingin ko sa sarili ko dahil sa mga sinabi ni tatay. Ang sabi pa niya, hindi ako pwedeng maging manunugis. Tapos, kinuha pa niya sa akin yung medalyon. Ay nako, bakit iba ang nangyari sa inaasahan natin? Akala ko pa naman
Matutuwa si Mang Felix kasi napatay mo yung aswang. Ewan ko ba kay tatay. Hindi ko talaga siya maintindihan. Kaya ko naman ang gamitin yung medalyon eh. At kaya ko na makipaglaban sa mga aswang kahit bata pa lang ako. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko pang maghintay na umidad ako ng 18 bago niya ako hayaan na maging manunugis. Siya nga, bata pa lang siya. Sinasanay na siya ng tatay niya tapos pagdating sa akin ay hindi niya yun magawa. Kawawa ka naman pala kung ganun. Ano na pala plano mo ngayon? Paano ka na niyan magiging manunugis kung wala na sa'yo ang medalyon? Hindi ko alam kung anong sunod kong gagawin pero hindi ako papayag na hindi ako maging manunugis. Kahit ayaw ni tatay ay magiging kagaya pa rin niya ako. Papatunayan ko sa kanya na kaya kong makipaglaban sa mga aswang. Alam mo, sa tingin ko, hindi ka magiging manunugis hanggat kasama mo ang tatay mo. Anong ibig mo sabihin, Iking? Hindi ba si Mang Felix ang pumipigil sa'yo para maging manunugis kasi sinuway mo siya? Kung wala siya sa tabi mo, syempre, magagawa mo na ang gusto mo. Teka, gusto mo bang maglayas ako sa bahay namin? Yan ba ang gusto mong sabihin? Uy, wala akong sinasabing ganyan ha. Saka sa tingin mo ba ay kaya mong wala ang tatay mo? Hindi naman, di ba? Dahil sa sinabing yun ni Iking, ay isang ideya ang biglang pumasok sa utak ni Elmo. Isang ideya na maaaring maging solusyon upang matupad niya ang pangarap niyang maging isang manunugis. Nagmamadaling bumalik si Elmo sa bahay nila. Sakto na wala pa roon ang tatay niya. Inilabas niya ang bag na ginamit niya sa pagpasok sa paaralan. Nilagyan niya yon ng ilang piraso ng mga damit. Hinanap niya ang kahon kung saan nakalagay ang medalyon. Nakita niya yon sa mga damit ng tatay niya. Inilagay niya rin yun sa bag. Itinago niya sa ilalim ng papag ang bag. Dahil sa labis na tampo ni Elmo sa kanyang tatay, ay naisipan niya na maglayas na lang upang magawa na niya ang gusto niya. Gabi na nang dumating si Mang Felix. Ramdam pa rin ni Elmo na galit ito dahil kahit isang salita mula rito ay wala siyang narinig. Kahit sabay silang kumakain ay hindi man lang siya kinausap ni Mang Felix. Pagsapit ng pagtulog ay magkatabing nahiga sina Elmo at Mang Felix sa papag. Dahil napatay na ni Elmo ang aswang sa kanilang baryo ay hindi na kailangan lumabas ng tatay niya tuwing gabi. Matyagang naghintay si Elmo. Nang marinig niya ang paghilik ni Mang Felix, ay saka siya bumaba ng papag. Tahimik ang pagkilos niya. Kinuha niyang bag sa ilalim ng papag at saka siya lumabas ng kanilang bahay. Ay, salamat. Nakalabas din ako. Sorry, tay, kung nalayas na ako. Ayaw mo naman kasi ako maging isang manunugis, kaya mas makabubuti pa na mawala na ako sa buhay mo para magawa ko na ang gusto ko. Babalik na lang ako kapag malaki na ako at isa na akong ganap na manunugis. Nagsimulang maglakad si Elmo. Nagtungo siya sa gubat dahil alam niya na meron dong mas mabilis na daan papunta sa kabilang baryo. Halos isang oras nang naglalakad si Elmo sa gitna ng gubat pero hindi pa rin niya makita-kita ang daan palabas sa lugar na yon. Alam niya na sa sandaling yon ay naliligaw na siya. Anak ng, nasa na ba ako? Bakit parang iba na ang daan na to? Baka kung saan na ako napunta nito ah. Ang mabuti pa siguro ay magpahinga na lang muna ako tapos bukas na lang ako ng umaga maglalakad ulit para mas madali ko nang makita ang daan. Nakahanap si Elmo ng isang maliit na kuweba. Pumasok siya roon at nahiga siya sa isang malapad na bato. Kahit matigas ang inihigaan niya, ay mabilis siyang nakatulog dahil sa labis na pagod. Umaga na nang magising si Elmo. Pagmulat ng kanyang mga mata, ay ang tatay niya ang agad na pumasok sa kanyang isip. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot nang mapagtanto niya na kung itutuloy niya ang kanyang paglalayas, ay baka malungkot ang tatay niya.
Siguro, nasabi lang sa akin ni tatay yung masasakit na salita na yun kasi lubha siyang nag-aalala para sa akin. Ang dapat siguro ay bumalik na ako sa bahay kasi baka nag-aalala na sa akin si tatay. Tumayo na si Elmo matapos niyang isukbit sa likod ang kanyang bag. Paglabas niya ng kuweba ay natigilan siya. Luminga siya sa paligid at pinilit niyang alalahanin kung saan ang daan pabalik sa kanilang baryo. Lagot, nasang parte na ba kasi ako ng gubat? Ngayon lang ako nakapunta rito ah. Pinilit labanan ni Elmo ang kabang nararamdaman niya nang mapagtanto niyang naliligaw na talaga siya. Nagsimula na siyang maglakad at umasa siya na makakabalik din siya sa baryo nila sa direksyon na pinili niyang tahakin. Makalipas ang 2 oras ay nasa loob pa rin ng gubat si Elmo. Pakiramdam niya ay nagpapaikot-ikot lamang siya roon at hindi na siya makakalabas ng gubat. Nanunuyo na ang lalamunan niya dahil sa uhaw at kumakalam na ang sikmura niya dahil sa labis na gutom. Tatay, nasan ka na ba? Sana naman ay hinahanap mo ko kasi hindi ko na alam kung makakalabas pa ba ako sa gubat na to o hindi na. Kung meron mang engkanto o diwata na nakakarinig sa akin, sana naman tulungan niyo ako makauwi sa bahay namin. Naliligaw na po ako. Sa kabila ng pagod, gutom at uhaw, ay hindi pa rin tumigil sa paglalakad si Elmo. Hanggang sa may natanaw siyang kabahayan sa hindi kalayuan. Kahit paano ay nabuhayan siya ng loob dahil sa wakas ay meron na siyang mapagtatanungan kung paano siya makakabalik sa baryo nila. Binilisan ni Elmo ang paglalakad. Pagdating niya sa tila maliit na baryo ay napansin niya nakakaunti lamang ang mga taong naroon. Kapansin-pansin din ang malalim na tingin ng mga tao sa kanya. Lahat ay nakatuon ang mga mata kay Elmo. Nakakatakot naman sila kung makatingin. Parang kakainin nila ako ng buhay. Huminto si Elmo sa tapat ng isang kubo kung saan may isang matandang babaeng nagwawalis. Maliit na babae ang matanda. Puro puti na ang buhok nito na ang haba ay umaabot sa bewang nito. Lumapit si Elmo sa matandang babae at nanlaki ang mga mata ng matanda pagkakita sa kanya. Magandang umaga po, Lola. Pwede po ba akong magtanong sa inyo? Nagtaka si Elmo nang bigla siyang inamoy sa leeg ng matanda. Mas lalong lumaki ang gulat ng matanda. Teka, mabaho na po ba ako? Naku, pasensya na po at kagabi pa po kasi ako naglalakad sa gubat eh. Isa kang tao. Opo, tao nga po ako. Ano po bang tingin niyo sa akin? Tumingin sa paligid ang matandang babae na para bang meron itong kinatatakutan. Hinawakan siya ng matanda sa braso at hinila siya nito papasok sa kubo nito. Isinarado ng matanda ang pinto. Naglaho ang kaba at pagtataka kay Elmo. Bakit niyo po ako dinala rito? Magtatanong lang naman po ako sa inyo. Anong ginagawa mo rito, bata? Paano ka napunta rito? Mangyaring naglayas po kasi ako sa bahay namin. Dumaan po ako sa gubat para makapunta po sa kabilang baryo. Tapos naligaw po ako. Bigla ko na lang po nakita itong mga bahay dito kaya nagpunta po ako rito para magtanong kung paano po makakabalik sa baryo namin. Hindi mo ba alam kung anong lugar itong napuntahan mo? Hindi po. Ngayon ko lang nga po nalaman na meron palang maliit na baryo rito eh. Anong lugar po ba to? At nasa loob po ng gubat. Ang lugar na ito ay pugad ng mga aswang. Lahat ng nakatira rito ay mga aswang. Nanlaki ang mga mata ni Elmo. Biglang nanlamig ang buong katawan niya. Pero makalipas ang ilang sandali, ay tumawa siya. Lola naman eh. Huwag na po kayo magbiro. Sabihin nyo na lang po sa akin kung alam nyo ang daan palabas po ng gubat na to. Halata naman po tinatakot nyo lang ako eh.
paano naman po ito magiging pugad ng mga aswang? Parang wala naman po yatang ganun. Hindi madaling lumabas sa lugar na ito. Para sa iyong kaalaman, lahat ng taong naliligaw dito ay hindi na nakakalabas ng buhay. Maling-mali na nagpunta ka rito, bata. Teka, seryoso po ba kayo sa sinasabi niyo, Lola? Mukha ba ako nagbibiro sa iyo? Hindi mo ba napansin ang tingin sa iyo ng mga taong nasa labas? Magpasalamat ka dahil umaga ngayon, kaya hindi nila pinagpiestahan ang iyong katawan. Pero ang sabi niyo po, lahat po na nakatira rito ay mga aswang. Ibig sabihin po, aswang din po kayo. Dahil sa naisip na yun ni Elmo, ay biglang tumakbo ang bata papunta sa pinto para tumakas. Ngunit bago pa siya makarating sa pinto, ay humarang na roon ang matandang babae. Napaatras si Elmo at pasimpleng gumala ang mata niya sa paligid sa pag-asang may makikita siyang bagay na magagamit niya upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nang makita niya ang isang patalim na nakapatong sa lamesa, ay mabilis niya yung kinuha. Itinutok yun ni Elmo sa matandang babae. Huwag kang lalapit sa akin! Baka hindi mo alam, anak ako ng isang matapang na manunugis. Kaya alam ko kung paano makipaglaban sa aswang. Talaga? Anak ka ng isang manunugis at marunong kang makipaglaban? Oo, kaya wag mo akong susubukan. Kahit matanda ka, lalabanan kita. Nasasabi mong marunong kang makipaglaban, pero nakikita ko na mali ang paghawak mo ng patalim. Huwag mo kong niloloko, bata ka. Kahit na, kaya ko pa rin lumaban. Kaya kung ako sa'yo, ay palabasin mo na ako rito. Sige, lumabas ka ng aking kubo at tignan natin kung makakaalis ka sa lugar na to ng buhay. Kapag naamoy nila na isa kang tao, ay bibihagin ka nila. Nalalapit na ang pagbilog ng buwan at malamang ay ikaw ang iaalay nila. Bakit kung makapagsalita ka ay parang may pakialam ka sa akin, ha? Hindi ba't isa ka ring aswang? Malamang ay gusto mo rin akong ialay sa gabi na sinasabi mo. Oo, isa ka akong aswang, pero hindi ako gaya ng mga aswang na narito. Ang totoo, dati ay isa rin akong tao na kagaya mo. Napilitan lang akong maging aswang dahil nakiusap ako kay Dalisag na huwag niya akong patayin nung umatake sila sa aming baryo. Hinayaan niya akong mabuhay, ngunit ang kapalit ay ginawa niya akong aswang. Ngayon, isa na ako sa mga alagad ni Dalisag. Maniwala ka sa akin, bata. Wala akong ibang nais kundi ang makaalis ka ng ligtas at buhay sa lugar na ito. Kung magtitiwala ka lang sa akin, ay makakauwi ka pa sa inyong baryo. Matiim na tinignan ni Elmo ang matandang babae. Naramdaman niyang totoo ang lahat ng sinabi nito. Alam niya rin na wala siyang pagpipilian, kundi ang magtiwala sa matandang babae. Kung nasa pugad nga siya ng mga aswang, ay siya ang nag-iisang tao roon. At para siyang isang daga na pumasok sa isang kulungan na punong-puno ng mga gutom na tigre. Ibaba mo na ang hawak mong patalim. Hindi kita sasaktan, iho. Maniwala ka sa akin. Nanginginig ang mga kamay na ibinalik ni Elmo ang patalim sa ibabaw ng lamesa. Hindi niya inalis ang tingin sa matanda dahil kahit ramdam niya na nagsasabi yun ng totoo, ay ayaw niya pa ring ibigay dito ang buong tiwala niya. Umalis ang matandang babae sa harapan ng pinto at naupo ito sa isang upuang nasa tabi ng lamesa. Inutusan nito si Elmo na maupo. Pagkaupo naman ni Elmo ay nakatingin pa rin siya sa matandang babae. Ako nga pala si Lukring, pero maaari mo kung tawaging Lola Lukring. Ikaw, anong pangalan mo, bata? Elmo po. Elmo po ang pangalan ko. Isang malaking pagkakamali na naligaw ka sa lugar na ito, Elmo. Malaki ang posibilidad na kapag nalaman ng ibang aswang na isa kang tao, ay paniguradong papatayin ka nila.
Pero ang sabi niyo po, itutulungan niyo po ako, di ba, na makauwi po sa baryo namin? Hindi po ba talaga ako maaaring umalis na ngayon? Gaya na sinabi ko kanina, ay hindi ka maaaring umalis ngayon o sa mga susunod na araw. Pero kailangan ko na pong makauwi sa bahay namin, Lola eh. Sigurado po ako na nag-aalala po sa akin ng tatay ko. Eh bakit kasi naglayas ka sa inyo? Tapos bigla mo may isipang bumalik. Pastilad ka, bata ka. Nagtatampo po kasi ako sa tatay ko. Isa po siyang kilalang manunugis at pangarap ko po na maging kagaya niya. Binigyan niya po ako ng medalyon at ang sabi niya ay maaari ko lamang gamitin yun kapag 18 taong gulang na ako. Pero ang nangyari, ginamit ko po yun at nakipaglaban po ako sa isang aswang. Yung po ang dahilan kaya nagalit po sa akin si tatay. Marami po siyang sinabi sa akin na masasakit na salita, gaya ng wala akong disiplina at hindi po ako pwedeng maging manunugis. Sobra po ako nasaktan sa mga sinabi niya sa akin, kaya nagleyas po ako. Sa tingin ko, ay hindi naman galit ang tatay mo sa iyo, Elmo. Nasabi niya lamang yon dahil nag-aalala siya sa iyo. Yan nga din po napagtanto ko kaya naisipan ko pong bumalik na po sa bahay namin. Kaya lang naligaw naman po ako at napunta rito sa pugad ng mga aswang. Pero Lola, kailan po ba ako pwedeng umalis dito? Kapag sumapit na ang pagbilog ng buwan, magiging abala ang lahat ng aswang dito at sasamantalahin natin ang pagkakataong yon para makatakas ka. 4 na gabi pa bago dumating ang pagbilog ng buwan, kaya 4 na gabi ka rin munang mananatili rito. Pero hindi po ba masyadong mapanganib yun? Paano po kung malaman ng ibang aswang na isa akong tao, lalo na't nakita nila ako kanina sa labas? Alam na po nila na nandito po ako sa bahay niyo. Huwag kang mag-alala dahil meron akong solusyon pagdating sa bagay na yan. Sandali lang at meron labang akong kukunin. Tumayo si Lola Lukring. May binuksan itong isang kahon na gawa sa kahoy na nakalagay sa isang sulok ng kubo. Isang maliit na bote na may laman na itim na likido ang kinuha nito. Muli itong umupo at ipinatong nito ang maliit na bote sa lamesa. Ano po yan, Lola Lukring? Kung hindi mo na itatanong, ay isa kong albularya sa aming baryo doon. May kaalaman din ako sa paggawa ng mga gamot at ang likidong nasa loob ng bote na yan ay makatutulong sa iyo upang hindi malaman ng kahit na sinong aswang na isa kang tao. Kailangan mong inumin yan, Elmo. Nang sa gayon, kapag inamoy ka ng isang aswang, ay iisipin nila na isa ka ring aswang. Parang nakakadiri naman po ang laman yan, Lola. Wala po bang ibang kulay? Itim po talaga. Yan na lamang ang huling bote na meron ako. Kaya huwag ka nang magreklamo. Napakahirap hanapin ng mga sangkap yan dahil hindi kami nakakalabas sa lugar na ito. Maliban na lamang kung uutusan kami ni Danisag na lumabas. Ginawa ko talaga ang gamot na yan para sa ganitong pagkakataon. Magpasalamat ka na lang na meron pa ako niyan dahil yan ang magliligtas sa iyong buhay. Kinuha ni Elmo ang bote. Nang alisin niya ang takip nun, ay inamoy niya ang likidong nasa loob. Umasim ang mukha niya dahil sa masangsang na amoy ng likido. Nakakadiri naman po, Lola. Bakit parang bulok na kuko ang amoy nito? Ano bang mga nilagay mo rito? Ang baho! Gusto mo ba talaga malaman? Meron niyang tinustang galit na langgam, apdo ng aswang, at saka... Tama na po, tama na. Ayoko na palang malaman ng mga nilagay niyo po rito. At baka mas lalo kong hindi inumin yan. Elmo, kailangan mong inumin yan. Isipin mo na kunwari hindi mo yan iinumin ay manganganib ang iyong buhay. Kung gusto mo pang makabalik ng buhay sa bahay nyo, ay kailangan mo ang likidong yan. Pero ano po bang lasa nito, Lola Lukring? Inumin mo na lang at huwag ka ng maraming tanong. Sige na. Wala na po ba talagang ibang paraan? Hindi ko po talaga kayang inumin yan.
Amoy pa lang alam ko ng pangit ng lasa eh. Ang dami mo pa sinasabing bata ka. Akin na nga yan. At ako na magpapainom sa iyo. Tumayo si Lola Lokring at inagaw nito ang bote kay Elmo. Inutusan siya nitong tumingala at ngumanga na ginawa naman niya. Nang ibuka ni Elmo ang bibig niya, ay itinaktak doon ni Lola Lokring ang malapot na itim na likido. Hindi maintindihan ni Elmo ang lasa nun. Sobrang pait na maasim-asim. Iluluwa niya sana ang likido pero pinisil ni Lola Lokring ang ilong niya. Walang nagawa si Elmo kundi ang huminga gamit ang bibig at doon na tuluyang dumausdos ang likido papunta sa kanyang lalamunan. Naduwal siya pero mahigpit na tinakpan ni Lola Lokring ang bibig niya gamit ang palad nito. Huwag mong isusuka. Yan na lang ang huling bote na meron ako. Huwag mong sayangin yan. Nang tuluyan ng nalunok ni Elmo ang itim na likido, ay namumula ang kanyang mga mata. Panay ang ubo niya at nalalasahan pa rin niya ang likido sa loob ng kanyang bibig. Grabe! Napakapangit po ng lasa, nakakasuka! Pangit ba ng lasa? Pero yan ang magliligtas sa iyo, bata. Ano na nararamdaman mo ngayon? Parang umiinit po ang katawan ko. Saka mabilis po ang tibok ng puso ko. Mabuti kung ganon. Huwag kang mag-alala. Dahil panandalian lamang ang nararamdaman mo ngayon at maya-maya lang ay mawawala rin yan panigurado. Ibig sabihin yan ay gumagana na ang epekto ng likido sa iyo. Ngayon ay hindi mo na kailangan matakot na lumabas at magpakita sa ibang mga aswang na nandito dahil hindi nila maaamoy na ikaw ay isang tao. Iisipin nila na ikaw ay isa sa amin. Pero hindi po kaya magtaka ang mga aswang dito kung sino ko? Ako na bahala sa bagay na yan. Oo nga pala, nagugutom ka na ba? Gusto mo bang kumain? Opo, sana. Kagabi pa po kasi ako hindi kumakain eh. Hindi nagsalita ang matanda. Tumayo ito at binuksan nito ang isang tapayan. Kumuha ito ng pinggan at may kinuha itong pinatigas na karne mula sa tapayan. Kumuha ito ng isang baso ng tubig at nilapag nito yun sa harapan ni Elmo. Nahindik si Elmo pagkakita niya sa karne. O siya, sige, kumain ka na. Sandali lang po. Hindi po ako aswang ha. Wala po ba kayong ibang pagkain? Kahit gulay na lang po o prutas. Iniisip mo bang karne yan ng tao? Huwag kang mag-alala dahil hindi kita bibigyan ng ganoon. Yan ay karne ng baboy ramo na ginawa kong tapa. Sigurado po ba kayo? Kung ayaw mo maniwala, edi huwag mong pakialaman. Ikaw naman ang magugutom at hindi ako. Muling tinignan ni Elmo ang karne. Kinuha niya yon at inamoy. Sa kanya muling tinignan si Lola Lokring. Nang sandaling yon, ay tuluyan na siyang nagtiwala sa matandang babae dahil sa pagtulong nito sa kanya. Kahit pa isa itong aswang. Pikit matang kumagat si Elmo sa karne at marahan niya yung nginuya. Masarap po ah. Sabi ko naman sa'yo, o sige lang kumain ka lang dyan at ipagpapatuloy ko lang ang aking pagwawali sa labas. Oo nga pala, bago ko makalimutan ay nais kong ipaalam sa'yo na 3 araw lamang ang bisa ng ininom mong likido. Kaya huwag mong kakalimutan na sa ika-4 na araw ay hindi ka na maaaring lumabas ng aking kubo. Nagkakaintindihan ba tayo, Elmo? Opo Lola, tatandaan ko po ang sinabi niyo sa akin. Lumabas na si Lola Lokring habang si Elmo ay ipinagpatuloy ang pagkain. Dahil sa sobrang gutom niya, ay mabilis niyang naubos ang karne. Pagkainom niya ng isang baso ng tubig, ay malakas siyang dumigay. Bigla siyang nakaramdam ng pagkaantok, kaya nahiga siya sa maliit na papag na nasa isang sulok at hindi nagtagal ay nakatulog na siya. Habang natutulog si Elmo, ay isang napakasamang panaginip ang dumalaw sa kanya. Sa panaginip niya, ay nakita niya ang kanyang ama
na nakatali sa nakatayong kawayang nakatusok sa lupa. Napapaligiran si Mang Felix ng napakaraming aswang, hanggang isang aswang na nakasuot ng kapa na may saklob sa ulo ang lumapit dito. Inalis ng aswang ang kapa nito at doon nakita ni Elmo ang kahindik-hindik na mukha ng aswang. Biglang itinarak ng aswang na yon ang matutulis nitong kuko sa dibdib ni Mang Felix at dinukot nito ang puso ni Mang Felix. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Elmo nang magising siya mula sa panaginip na yon. Tagaktak ang pawis sa kanyang muka habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Madilim na ang paligid at ang tanging pinagmumulan ng liwanag sa loob ng kubo ay ang gaserang nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Nagulat at muling napasigaw si Elmo nang may kamay na biglang humawak sa braso niya. Ako ito, Elmo. Huwag ka ba takot? Lola Lukring, Ano ba nangyari at sumigaw ka? napanaginipan ko po kasi si tatay ko. Pinatay daw po siya ng isang aswang. Panaginip lang yon. At wala kang dapat na ikatakot. Isa pa, sinasabi na ang panaginip ay kabaligtaran ng mangyayari sa totoong buhay. Talaga po? Oo, Elmo. Kaya kung mamamatay ang tatay mo sa iyong panaginip, ibig sabihin ay hindi yun mangyayari sa realidad. Nag-init ang magkabila ang mata ni Elmo hanggang sa hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Lola, miss na miss ko na po ang tatay ko. Gusto ko na pong umuwi sa amin. Huwag kang mag-alala dahil gagawin ko ang lahat para makauwi ka sa tatay mo. Magkakasama ulit kayong dalawa. Nangangako ako sa iyo. Maraming salamat po. Hindi na napigilan ni Elmo na yakapin si Lola Lukring. Umiyak siya sa balikat nito habang marahang tinatapik ng matanda ang likod ni Elmo. Tahan na. Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Lola, sa totoo lang po ay nagtataka ako kung bakit niyo po ako tinutulungan kahit isa po kayong aswang. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na dati akong tao? Kahit isa na akong aswang ngayon, ay may parte pa rin sa akin ang nananatiling tao. Sa totoo lang, ay tutol ako sa ginagawa ng mga aswang dito dahil tuwing sasapit ang pagbilog ng buwan, ay nag-aalay sila ng buhay ng isang tao. Yun ay upang mas lumakas ang aming pinuno na si Dalisag. Sa gitna ng pagsasalita ni Lola Lukring ay isang malaking boses ng lalaki ang narinig nila sa labas. Agad na humiwalay si Elmo sa pagkakayakap kay Lola Lukring. Lukring, buksan mo ang pinto ng iyong bahay. Sino po yun? Si Dalisag, ang aming pinuno. Pero huwag kang mag-alala dahil ako bahala sa'yo. Dito ka lang. Lumapit si Lola Lukring sa pinto at binuksan yun. Mula sa papag na kinaroroonan ni Elmo, ay nakita niya sa labas ang isang matangkad na lalaking may malaking katawan. Hanggang batok ang buhok ng lalaki at meron yung makapal na balbas at bigote. May kakaibang takot siyang naramdaman dahil sa matalim na tingin ng lalaki. Ano ang sadya mo sa akin, Dalisag? May nakapagsabi sa akin na may isang batang lalaking tila naligaw rito sa ating pugad. Nagtungo raw ang batang yun dito sa iyong kubo. Nasaan na siya? Isa ba siyang tao? Hindi siya isang tao, Dalisag. Gaya rin natin siya na isang aswang. Ang sabi niya sa akin ay umalis siya sa baryo kung saan siya dating naninirahan dahil nalaman ng mga tao roon na isa siyang aswang. Naglakad-lakad siya sa gubat at naligaw rito sa atin. Nasaan na ang batang sinasabi mo? Iharap mo siya sa akin dahil nais kong makasiguro. Bakit nagdududa ka sa akin, Dalisag? Matagal na akong kasapi ng iyong lipi. Ang buong akala ko buo na ang tiwala mo sa akin. Huwag ka ng maraming sinasabi, Lukring. Iharap mo sa akin ang batang lalaki. Marahang lumingon si Lola Lukring kay Elmo. Tumango ang matanda sa kanya. Bumaba si Elmo ng papag
at bagyang nanginginig ang katawan na lumapit siya kay Lola Lokring. Matiim siyang tinignan ni Dalisag mula ulo hanggang paa. Pinigilan niya ang kanyang paghinga nang biglang inamoy ni Dalisag ang leeg niya. Maya-maya pa ay inilayo na ni Dalisag ang mukha nito kay Elmo. Isa ka ngang aswang. Naaamoy ko sa iyong dugo ang pagiging aswang. Ngunit bakit tila natatakot ka, bata? Pagpasensyahan mo na si Elmo, Dalisag. Hanggang ngayon kasi ay natatakot pa rin siya dahil sa pagtakas niya sa mga tao. Tinugis kasi siya ng mga yon at muntik pa siyang mapatay. Nagpunta ka sa tamang lugar, bata. Sa lugar na ito ay ligtas ang mga kagaya natin. Walang tao maaaring manakit sa iyo rito. Bagkus ay sila ang ating sasaktan at papahirapan. Oo nga pala, ako si Dalisag. Ako ang pinuno ng mga aswang sa lugar na ito. Bilang kapalit ng pagpayag kong manirahan ka rito, ay kailangan mo kong paglingkuran at pagsilbihan. Wala kang ibang kikilalaning Panginoon, kundi tanging ako lamang. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, naiintindihan ko po, Pinunong Dalisag. Mabuti naman. Lokring, ikaw na ang bahalang magsabi sa batang yan ang mga dapat niyang malaman at ihanda mo rin siya sa magaganap na gabi ng pag-aalay. Ako na ang bahala sa kanya, Dalisag. Walang paalam na tumalikod si Dalisag at naglakad palayo. Nang nawala na yon sa kanilang paningin, ay sakalang isinarado ni Lola Lokring ang pinto. Doon na sila nakahinga ng maluwag. Totoo nga po ang sinabi niyo, Lola. Hindi nga nalaman ng aswang na yon na isa akong tao. Ang galing! Sinabi ko naman sa'yo, epektibo ang likidong ininom mo kanina. Nakita mo naman na inisip ni Dalisag na isa ka ring aswang. Pero Lola Lokring, nakakatakot po si Dalisag. Kahit nasaan yung tao siya, ay natatakot na po ako sa kanya. Totoo ang iyong sinabi. Nakakatakot talaga si Dalisag. Wala siyang awa lalo na sa mga tao. Sa tuwing umaatake siya sa inyong baryo, ay hindi maaaring wala siyang papatayin. Kahit ang mga alagad niyang aswang, ay hindi siya nagdadalawang isip na patayin kapag may nagawa itong mali o labag sa kanyang kautusan. Ang tapang niyo naman po pala kung ganun, kasi sinuway niyo po si Dalisag. Ito pong pagtulong niyo sa akin, isang malaking paglabag po ito, hindi ba? Alam ko, Elmo. At alam ko rin kapag nalaman ito ni Dalisag, ay papaslangin niya ako. Pero wala na akong pakialam kahit mamatay ako. Basta alam ko na ginawa ko ang tama. Matanda na ako. At hindi na ako natatakot na mawala sa mundong ito. Ang gusto ko lang, bago sana ako mamatay, ay may magawa akong kabutihan. Kaya nang makita kita, ay hindi na ako nagkaroon ng pagdadalawang isip na tulungan ka. Naantig ng gusto si Elmo sa mga salitang sinabi ni Lola Lokring. Mas lalo niyang naramdaman ang kabutihan nito dahil kahit sarili nitong buhay ay handa nitong ialay basta matulungan lang siya nito. Sa unang gabi ni Elmo, sa pugad ng mga aswang, ay hindi niya magawang makatulog. Tahimik ang paligid pero hindi nawala ang takot niya, lalo na sa tuwing naiisip niya na ang lahat ng kasama niya sa lugar na yon ay pulos mga aswang. Dahil hindi makatulog, ay bumangon si Elmo. Kinuha niya ang kanyang bag na nasa ilalim ng papag. Binuksan niya yon at inilabas niya ang medalyon na ibinigay sa kanya ni Mang Felix. Biglang nagising si Lola Lokring at lumapit ito kay Elmo. Ano yang hawak mo, Elmo? Isa po itong agimat na ibinigay po sa akin ng tatay ko. Kapag suot ko po ito, ay nagkakaroon po ako ng kakaibang lakas kapag nakikipaglaban po ako sa mga aswang. Ito po ang dahilan kung bakit ko napatay yung aswang na sinasabi ko po sa inyo. Pero ito rin po ang dahilan kung bakit nagalit po si tatay sa akin. Elmo, sana ay maunawaan mo na walang kinalaman ng bagay na yan kung bakit nagalit ang tatay mo sa'yo.
Ang iyong pagsuway sa kanya ang totoong dahilan kung bakit siya nagalit sa iyo. Sana po talaga ay makauwi na po ako sa amin, Lola. Gusto ko pong humingi ng tawad sa tatay ko at sa lahat po ng nagawa kong pagkakamali. Mangyayari yan, Elmo. Maniwala ka lamang sa akin. Makakaalis ka sa lugar na ito. Ang mabuti pa ay mahiga ka na ulit. Matulog ka na at alam kong kanina ka pagising. Naunang bumalik sa papag si Lola Lukring. Ibinalik muna ni Elmo ang medalyon sa bag bago siya humiga. Kahit hindi inaantok, ay pumikit pa rin siya at pinilit niyang makatulog. Pagsapit ng madaling araw, ay nagising sina Elmo at Lola Lukring dahil sa ingay sa labas. May pagtatakang tumingin si Elmo sa matanda. Ano pong nangyayari sa labas? Bakit parang nagkakagulo po sila roon? Hindi sila nagkakagulo. Masaya sila. Sa palagay ko ay may nakuha ng mga aswang na isang taong iaalay sa kabilugan ng buwan. Lumabas ng kubo sina Elmo at Lola Lukring. Labis na nagimbal si Elmo nang makita niya na hawak ng mga aswang ang tatay niya. Nangihina si Mang Felix at puno ng sugat at dugo ang katawan. Tatakbo sana si Elmo papunta sa tatay niya, pero agad siyang hinawakan ni Lola Lukring sa braso. Anong gagawin mo? Lola, siya po ang tatay ko. Ano ka mo? Totoo ba yung sinasabi mo? Opo, kailangan ko po siya tulungan bago pa po siya patayin ng mga aswang. Hindi mo maaaring gawin yan ngayon. Gusto mo bang pati ikaw ay mamatay? Pero Lola, Makinig ka sa akin, Elmo. Kung nais mong iligtas ang tatay mo, ay kailangan nating magkaroon ng konkretong plano. Hindi ka dapat nagpapadala sa bugso ng iyong damdamin dahil yan ang magpapahamak sa iyo. Napagtanto ni Elmo na may punto ang sinabi ni Lola Lukring. Naalala niya na dahil nagpadala siya sa gusto niyang gawin, kaya nagalit ang tatay niya sa kanya. Kahit gustong lapitan at tulungan ni Elmo si Mang Felix, ay wala na siyang nagawa, kundi ang tignan na lamang yon. Awang-awa siya sa tatay niya dahil sa kalagayan nito ngayon. Hindi siya makapaniwala na nagawang talunin ng mga aswang ang isang napakahusay na manunugis na gaya ng tatay niya. Patuloy na hinila ng mga aswang si Mang Felix hanggang sa nawala na ang mga yon sa paningin nila. Umiiyak na bumalik si Elmo sa loob ng kubo habang nakasunod sa kanya si Lola Lukring. Ano pong gagawin nila kay tatay? Baka kailangan ko na pong kumilos kasi baka po patayin na nila ang tatay ko eh. Ang tatay mo ang gagawing alay sa kabilugan ng buwan. Kung ganon, may posibilidad pong mangyari na panaginipan ko na pinatay ng aswang si tatay. Lola, tulungan niyo po ako. Ayoko pa pong mamatay si tatay. Tutulungan kita, Elmo. Ang kailangan nating gawin ay mag-isip ng isang solidong plano. Sinabi ko na sa'yo. Hindi tayo maaaring kumilos agad. Alam kong mahirap, pero kailangan mong kumalma para makapag-isip ka ng maayos. Paulit-ulit na huminga ng malalim si Elmo. Pero kahit na anong pilit niyang kumalma, ay hindi niya magawa dahil alam niya na hindi na lang buhay niya ang nanganganib ngayon, kundi maging ang buhay ng kanyang ama. Pagsapit ng tanghali, ay lumabas si Elmo. Hinanap niya ang pinagdalhan ng mga aswang sa tatay niya, hanggang sa nakita niya si Mang Felix na nakakulong sa isang maliit na kulungang gawa sa kawayan. Nakaupo lang yon dahil mababa ang kulungan at hindi nito kayang makatayo. Nakaupo si Mang Felix at nakasandal sa kulungan. Natutulog yun at bakas sa muka ang panghihina. Naluluwang lumapit si Elmo kay Mang Felix. Tatay? Nagising si Mang Felix at nagulat ito nang makita si Elmo. Elmo, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Dito po ako napunta sa pugad ng mga aswang nung naglayas po ako, tay. Pero wag po kayong mag-alala dahil may isang matandang babae na aswang ang tumulong po sa akin.
May pinainom po siya sa akin para hindi po maamoy ng mga aswang na isa po akong tao. Ang akala po nila ay aswang din po ako na kagaya nila. Ikaw po, paano ka po nila nadala dito? Hindi po ako makapaniwala na nagawa nila kayong talunin. Ang totoo ay kagabi ko lang nalaman na may pugad na mga aswang dito sa gubat. Naisip ko na baka dito ka napunta dahil may nakakita sa'yo na nagpunta sa gubat nung gabing naglayas ka. Sinadya ko magpatalo sa mga aswang nang marinig ko na kailangan nila ng iaalay sa pagsapit ng kabilugan ng buwan para madala nila ako rito. Hindi nga ako nagkamali dahil nandito ka nga talaga, anak. At salamat sa Diyos dahil buhay ka pa. Kasalanan ko po pala kung bakit po kayo napahamak, Tay. Kung nag-isip lang po sana ako at hindi po naglayas ay wala po kayo rito sa pugad ng mga aswang. Patawarin niyo ako, Tay, ha? Patawad po kung sinuway ko po kayo. Naiintindihan ko na po na maling-mali talaga ang ginawa ko. At kaya niyo ako hindi pinapayagan na maging manunugi sa edad ko ay dahil ayaw niyo po ako mapahamak. Patawarin mo rin ako, anak. Kung nasigawan kita, kung naging maayos lang sana ang pakikipag-usap ko sa iyo, ay hindi kita masasaktan at hindi mo maiisipang maglayas. Napahinto sa pag-uusap sina Elmo at Mang Felix nang makarinig sila ng yabag ng paa. Paglingon ni Elmo ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya si Dalisag na naglalakad papalapit sa kanila. Huli na para punasan ni Elmo ang luha niya dahil nakita na yon ni Dalisag. Anong ginagawa mo rito, Elmo? Bakit mo kinakausap ang alay? At bakit ka umiiyak? Magkakilala ba kayong dalawa? Hindi po. Hindi ko po siya kilala. Ang totoo nga po niyan eh. Ngayon ko lang po nakita ang taong yan. Talaga? Nagsasabi ka ba sa akin ng totoo? Kung hindi mo siya kilala, ay bakit ka umiiyak? Nang nakita ko po kasi siya, ay naalala ko po yung ginawa ng mga tao sa akin sa baryo kung saan po ako dating nakatira. Naiiyak po ako ng dahil sa galit. Ganyan nga. Dapat ay magalit ka sa mga tao. Sila ang dahilan kung bakit tayo nagtatago na hindi naman dapat. Sila ang dapat na magtago at hindi tayo dahil mas malakas tayo kumpara sa kanila. Pero hindi ko pinapayagan ng kahit na sinong lumapit sa alay. Kaya kung ayaw mo maparusahan, ay umalis ka na rito. Pasensya na po. Hindi ko pa po kasi alam ang bagay po na yan. Pagbibigyan kita sa pagkakataong ito. Pero sa susunod ay hindi na. Sige na, umalis ka na rito. Bagyang yumukod si Elmo kay Dalisag bago siya naglakad palayo sa kulungan ni Mang Felix. Nang nakalayo na siya, ay mabilis niyang sinulyapan ang tatay niya at mas lalo siyang nahabag dahil sa kaawa-awa nitong kalagayan. Nang nagpatuloy na siya sa paglalakad, ay nangako siya sa kanyang sarili. Nagkagawin niya ang lahat para mailigtas ang kanyang ama. Pagpasok ni Elmo sa kubo ni Lola Lukring, ay nakita niya ang matanda na nakaupo at matiim ang tingin sa kanya. Saan ka galing, Elmo? Pinuntahan ko po si tatay sa kulungan niya. Bakit ka nagtungo roon? Alam mo bang mahigpit na ipinagbabawal ni Dalisag na lumapit ang kahit na sino sa alay? Isang kaparusahan ang ipapataw sa'yo sa oras na mahuli ka ni Dalisag. Alam ko na po, Lola. Ang totoo nga po niyan eh. Nakita po ko ni Dalisag. Pinagbigyan po ko ni Dalisag kasi bago pa lang ako rito. Hindi niya po ako pinarusahan. Sa susunod ay huwag mo nang gagawin yan, Elmo. Maaaring sa susunod ay hindi ka na pagbigyan ni Dalisag. Pero naaawa po kasi ako sa tatay ko eh. Nangihina na po siya at alam ko po na nagugutom na rin po siya. Hindi po ba pwedeng dalan ko siya ng pagkain? Hindi pwede, Elmo. Alam kong mahirap para sa ito, pero hindi mo pwedeng gawin ang kung anong gusto mo. May tamang oras para iligtas mo ang tatay mo. Kailan po ang tamang oras, Lola Lukring? Kapag naialay na ng mga aswang si tatay? Lola, hindi ko po hahayaan na mangyari yun.
Kailangan ko na pong iligtas si tatay sa lalong madaling panahon. At anong binabalak mong gawin? Sige nga, Elmo. Sabihin mo sa akin kung paano mo maililigtas ang tatay mo. Gayong nasa pugad kayo ng mga aswang. Biglang natahimik si Elmo dahil wala siyang maisip na sagot sa tanong na yon ni Lola Lukring. Muli siyang napaiyak dahil sa kawalan ng pag-asa. Lumapit si Lola Lukring sa kanya at marahan itong tinapik ang kanyang balikat. Elmo, ang gusto ko ay maghintay ka hanggang sa pagbilog ng buwan. Hindi ba ang sabi ko sa'yo ay sasamantalahin natin ang pagiging abala ng mga aswang sa gabing yon para makatakas kayo ng tatay mo? Konting tiis na lang at konting paghihintay. Yan lang ang nais kong ipakiusap sa'yo. Patuloy lang sa pag-iyak si Elmo. Wala siyang ibang sinisisi kung bakit sila napunta ng tatay niya sa sitwasyon na yon, kundi ang kanyang sarili. Kaya naisip niya na kung meron mang dapat gumawa ng paraan para makaalis sila sa pugad ng mga aswang, ay walang iba, kundi siya rin. Siya lamang ang may kakayahan na iligtas ang tatay niya, lalo na sa kalagayan ng tatay niya na sugatan ito at nanghihina. Pagsapit ng hapon ay hindi pa rin maalis-alis sa isip ni Elmo ang kanyang ama. Nag-aalala siya sa kung ano na ang kalagayan nito sa sandaling yon. Palakad-lakad siya sa loob ng kubo at hindi niya magawang kumalma. Kawawa naman si tatay. Siguradong gutom at uhaw na siya. Kailangan ko siyang dala ng pagkain para magkaroon siya ng lakas kahit papano. Kumuha ng karne sa tapayan si Elmo. Nilagyan niya ng tubig ang baso at saka siya lumabas. Panay ang linga niya sa paligid. Nagpasalamat siya dahil tila lahat ng nakatira sa lugar na yon ay nasa loob ng bahay ng mga ito. Malayo pa lang si Elmo sa kulungan ni Mang Felix ay nakita na siya nito. Mas binilisan ni Elmo ang paglalakad hanggang sa makalapit na siya sa kulungan. Anong ginagawa mo rito, Elmo? Hindi mo ba narinig yung sinabi sa'yo ng aswang kanina? Paparusahan ka niya kapag nakita ka niya ulit dito. Si Dalisag po yun, tay. Siya po ang pinuno ng mga aswang dito. Pero wag po kayo mag-alala kasi aalis din po kagad ako. Alam ko po kasi na nagugutom at nauuhaw na po kayo eh. Kaya dinalhan ko po kayo ng pagkain at tubig. Ito po, kumain na po kayo, tay. Inilusot ni Elmo ang karne at baso sa kulungan. Agad namang kinuha ni Felix ang mga yon. Sige tay, kumain lang po kayo dyan para hindi po kayo masyadong manghina. Hindi na muna nagsalita si Felix. Mabilis nitong inubos ang karne at ang isang baso ng tubig. Matapos nitong kumain, ay ibinalik ni Felix ang baso sa anak niyang si Elmo. Aalis na po ako, tay, ha? Huwag po kayo mag-alala kasi po sa kabilugan po ng buwan ay tutulungan po ako ni Lola Lukring na itakas po kayo. Sinong Lola Lukring? Yung aswang po na tumulong po sa akin, tay. Saka na po ako magpapaliwanag kapag nakaalis na po tayo rito. Sige po, aalis na po ako. Baka po ay makakita pa sa akin eh. Mag-iingat ka, anak. Matipid na ngumiti at tumango si Elmo bago siya umalis. Nagmamadali siyang naglakad at nang makabalik na siya sa bahay ni Lola Lukring ay doon na siya nakahinga ng maluwag dahil sigurado siya na walang nakakita sa pagbibigay niya ng pagkain at tubig sa tatay niya. Kinagabihan, tahimik na kumakain ng hapunan sina Elmo at Lola Lukring. Nagkatinginan sila nang marinig nila ang boses ni Dalisag sa labas na tilatawag ang pangalan ni Lola Lukring. Huminto muna sila sa pagkain at pinagbuksan ni Lola Lukring ng pinto si Dalisag. Nakita ni Elmo na hindi mag-isa si Dalisag dahil meron yung kasamang dalawang lalaki. Isa sa mga lalaki ay may nakasampay na lubid sa balikat. Dalisag, anong kailangan mo at nagtungo ka rito ng ganitong oras? Wala akong kailangan sa'yo. Pero sa batang inampun mo ay meron.
May nakakita sa kanya na nagdala ng pagkain at tubig sa biyag, kaya kailangan niyang maparusahan. Pero bago pa lang siya rito, Dalisag, hindi pa niya alam ang patakaran natin. Pagbigyan mo na siya sa pagkakataon na to, at ako na ang bahalang magdisiplina sa kanya. Labis na kinabahan si Elmo sa narinig niya. Hindi niya akalain na meron palang nakakita sa ginawa niya kanina. Pinagbigyan ko na siya nung una, pero inulit pa rin niya. Kaparusahan na ang nararapat sa kanya. Ilabas mo ang bata, Lukring! Hindi. Kung gusto mo ay ako na lang ang parusahan mo at wag na ang bata. Tutal, ako ang totoong may kasalanan. Dahil kung sinabi ko sana kagad sa kanya ang mga bawal sa lugar na ito, ay hindi niya yung gagawin. Tumahimik ka! Ibigay mo na lang sa akin ang bata! Pakiusap, Dalisag. Ako na lang ang iyong parusahan. Inutusan ni Dalisag ang dalawang lalaki na pumasok sa kubo at kunin si Elmo. Pagpasok ng dalawang lalaki ay hinawakan ng mga yun ang magkabila ang braso ni Elmo. Hindi na siya pumalag dahil baka kapag ganun ang ginawa niya ay mas lalong magalit si Dalisag. Lola, huwag po kayong mag-alala. Kaya ko po ang sarili ko. Biglang lumuhod si Lola Lukring sa harapan ni Dalisag. Nagmamakaawa ako sa iyo, Dalisag. Huwag mong parusahan si Elmo. Inaako ko kung ano mang kasalanan ng kanyang nagawa. Huwag mo kong sagarin, Lukring, dahil baka kayong dalawa ang parusahan ko. Huwag po. Huwag po, Pinunong Dalisag. Huwag niyo pong paparusahan si Lola Lukring. Ako lang po mag-isang gumawa ng kasalanan sa inyo. Pinunong Dalisag, binigyan ko po ng pagkain at tubig ang biyag dahil nakita ko po na nangihina na siya. Naisip ko po na baka mamatay siya at hindi na siya umabot sa gabi ng pag-aalay. Kahit na ano pang dahilan mo, ay lumabag ka pa rin sa isa sa mga batas ko. Alam ko po, Pinunong Dalisag. Kaya kung ano man po ang kaparusahan na ibibigay niyo po sa akin, ay buong puso ko pong tatanggapin. Lola, wag po kayong mag-alala sa akin. Sasama na po ako sa kanila. Pakiramdam ni Elmo ay nadurog ang puso niya nang nakita niya ang pagluha ni Lola Lukring. Doon niya naramdaman na kahit iilang araw pa lamang silang magkasama ay napalapit na ito sa kanya. Matiwasay na sumama si Elmo sa dalawang lalaki at kay Dalisag. Halos lahat ng nakatira sa lugar na yon ay nasa labas at nakatingin kay Elmo. Dinala siya ni Dalisag sa lugar kung saan nakakulong si Mang Felix. Itinali si Elmo ng dalawang lalaki sa puno sa tabi ng kulungan ni Mang Felix gamit ang matibay na lubid. Tutal, tila gusto mo na palagi kang narito. Ay yan ang kaparusahan na ibibigay ko sa'yo. Bilang kaparusahan, ay itatali ka dyan buong magdamag. Pagsikat ng araw bukas, ay saka ka lang makakawala. Magpasalamat ka dahil yan lamang ang kaparusahan na ipapataw ko sa'yo. Tinatanggap ko po ang kaparusahan niyo sa akin, Pinunong Dalisag. Humihingi po ulit ako ng paumanhin sa paglabag ko po sa inyong batas. Nangangako po ako na hindi ko na po uulitin yun. Dapat lang. Dahil sa susunod, ay kamatayan na ang ipapataw ko sa'yo. Nagkakaintindihan ba tayo, bata? Opo, Pinunong Dalisag. Ilang segundong tinitigan ni Dalisag si Elmo bago yun umalis kasama ang dalawang lalaki. Nang silang dalawa na lang ni Felix ang naroroon, ay saka lang nagsalita si Mang Felix. Anong nangyari? Bakit ka pinarusahan ng Dalisag na yun? May nakakita po kasi sa akin nung binigyan ko po kayo ng pagkain at tubig. Isinumbong po ako kay Dalisag, kaya pinarusahan po ko. Sinasabi ko na nga be. Dapat kasi ay hindi mo yun ginawa. Wala po akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Kasi alam ko na natulungan po kita, Tay. Saka mas okay nga po ito eh. Kasi magkasama tayo kahit papano. Puro ka talaga kalokohan eh. Sige na,
Huwag na muna tayong mag-usap at baka mamaya may makarinig pa sa atin. Mahirap nang malaman nila na hindi ka naman talaga aswang. Para na rin sa kanilang kaligtasan, ay hindi mo na sila nag-usap. Makalipas ang halos 1 oras, ay nakaramdam na si Elmo ng pangangalay sa kanyang binti dahil sa matagal niyang pagkakatayo. Ganun pa man, ay hindi siya nagreklamo. Inisip na lang niya na magandang bagay yun dahil magkasama sila ng kanyang tatay. Pagsapit ng hating gabi, ay nakaramdam na ng antok at pagod si Elmo pero hindi niya magawang makapagpahinga dahil sa kanyang pagkakatali. Hindi nagtagal ay isang bulto ng tao ang nakita nila na paparating. Nanlaki ang mga mata ni Elmo nang malaman niya na si Lola Lukring yun at may dalang patalim ang matanda at dala rin ito ang kanyang bag. Tay, siya po si Lola Lukring. Yun po yung sinabi kong tumulong sa akin. Lola, ano pong ginagawa niyo rito? Papakawalang kita at yung ama. Kailangan nyo nang umalis dito. Hindi na ako sigurado sa mga pwedeng mangyari sa mga susunod pang araw. Kaya mas makabubuti kung ngayon na kayo aalis dito. Gamit ang patalim, ay pinutol ni Lola Lukring ang lubid na nakatali sa katawan ni Elmo. Matapos yun, ay si Mang Felix naman ang pinakawalan ng matandang aswang. Maraming salamat, Lola Lukring. Tatanawin kong malaking utang na loob ang pagtulong mo sa amin ng aking anak. Ngayon ko napatunayan na hindi pala lahat ng aswang ay masasama. Huwag na tayo mag-usap dahil sayang ang oras. May itak na inilabas si Lola Lukring mula sa likod nito at ibinigay nito yun kay Mang Felix. Gamitin mo yan kung kinakailangan. Ito naman pataliman sa iyo, Elmo. Inabot ni Lola Lukring ang patalim at bag kay Elmo. Kinuha naman yun ni Elmo at binuksan niya ang bag at kinuha niya mula roon ang medalyon. Isinabit niya ang medalyon sa kanyang leeg at agad niyang naramdaman ang kapangyarihan nun. Maigpit na niyakap ni Elmo si Lola Lukring. Maraming salamat po sa inyo, Lola. Utang ko po sa inyo ang lahat ng to. Walang anuman. Sige na, umalis na kayo. Diyan kayo dumaan sa parting yan ng gubat. Mag-iingat kayo. Lola, sumama na lang po kaya kayo sa amin ni Tatay. Hindi maaari, Elmo. Isa na akong aswang. At ang manirahan sa lugar ng mga tao ay mapanganib para sa akin. Hindi na pinilit pa ni Elmo si Lola Lukring at magkahawak ang mga kamay na nagtungo sila ng tatay niya sa mas masukal na bahagi ng kagubatan. Malalaki at mabilis ang kanilang pagakbang, ngunit hindi pa man sila nakakalayo nang biglang lumitaw si Dalisag sa kanilang unahan. Nasaan yung aswang na yun? Namumula ang mga mata ni Dalisag. Matutulis ang ngipin at kuko. Ang buong katawan nito ay nababalutan ng makapal at itim na balahibo. Napahinto sina Elmo at Mang Felix. At saan kayo pupunta? Akala nyo ba ay makakatakas kayo? Ikaw bata, sino ka man talaga? Bakit ka nagtataksil sa ating lahi at tinutulungan mo ang taong yan? Dahil hindi ako isang aswang. Hindi niyo ako kalahi. Kung ganun, ay nilinlang mo lang pala ako. Kamatayan ang nararapat para sa mga kagaya mo. At sa tingin mo, ay papayag akong saktan mo ang anak ko? Uy! Tignan mo nga naman. At mag-ama pala kayong dalawa. Mas magiging maganda ang laban na ito. Hindi na nagsalita si Mang Felix at una itong umatake kay Dalisag gamit ang kanyang matalas na itak na ibinigay sa kanya ni Lola Lukring. Kahit nang hihina, ay pinilit pa rin ni Mang Felix na labanan ng pinuno ng mga aswang na si Dalisag. Ngunit lahat ng pag-atake nito ay matagumpay na naiwasan ni Dalisag.
Hanggang diyan ka na lang ba? Wala ka palang kwenta. Hindi mo ako mapapatay kung ganyan ka kabagal. Mahinang nilalang. Biglang kinalmot ni Dalisag sa tiyan si Mang Felix. Napaluhod si Mang Felix at malakas itong sinipa ni Dalisag sa muka. Natumba sa lupa si Mang Felix at nahirapan na yung tumayo. Tatay! Ngayon, ikaw naman ang makakatikim ng aking bangis, bata. Humanda ka! Sumugod si Elmo kay Dalisag. Inunahan niya na ito. Taglay niya ang kakaibang bilis at lakas dahil sa suot niyang medalyon. Iniwasan niya ang matutulis na mga kuko ni Dalisag. Lumusot siya sa ilalim ng braso ng aswang at buong puwersang sinaksak niya ang tagiliran nito gamit ang patalim. Umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na hiyaw ni Dalisag at umatras ito ng ilang hakbang habang nanginginig ang katawan. Mas lalo nanlisik ang mga mata ni Dalisag at mabilis siyang umatake sa batang si Elmo. Tumalon yun at sinunggaban si Elmo. Napahiga si Elmo habang nasa ibabaw niya si Dalisag. Hawak nito ang mga braso niya kaya hindi siya makagalaw. Hindi ko akalain na malakas ka palang bata ka. Pero wala pa rin ang lakas mo kumpara sa aking lakas na pinuno ng mga aswang. Ngayon, harapin mo na ang kamatayang nararapat para sa iyo. Ngumanga ng napakalaki si Dalisag. Handa na sana nitong sakmalin sa leeg si Elmo at patayin ng isang aswang ang sumampa sa likod ni Dalisag at kinagat ito sa leeg. Sumambulat ang dugo sa lupa. Nang mabitiwan ni Dalisag ang mga kamay ni Elmo, ay sinamantala niya ang pagkakataong yun upang tuluyan ng wakasan ang buhay ni Dalisag na pinuno ng mga aswang. Mabilis niyang itinarak sa dibdib ni Dalisag ang patalim at pinagdiinan niya yon na maigi. Siniguro niya na tinamaan niya ang puso nito. Paghugot niya sa patalim, ay doon na niya nilaslas ang leeg nito. Sumambulat ang maitim na dugo ni Dalisag sa mukha ni Elmo. Pero hindi niya yon ininda. Nagawa pang makatayo ni Dalisag, pero natumba rin yun at tuluyan na ngang binawian ng buhay. Patay na ang pinuno ng mga aswang. Agad na nilapitan ni Elmo si Mang Felix at tinulungan niya itong tumayo. Tinignan nila ang aswang na tumulong sa kanila. Bumalik sa pagiging tao ang aswang at napangiti si Elmo nang malaman niya na yun ay walang iba kundi si Lola Lukring. Masayang nilapitan ni na Elmo at Mang Felix si Lola Lukring na nasaan yun ng tao. Lola Lukring! Salamat po, Lola! Sobrang bait niyo po talaga. Kung di po kayo dumating, ay baka patay na po kami ng tatay ko. Hindi ba't nangako ko sa iyo na hindi kita pababayaan, Elmo? Sige na, umalis na kayo. Ligtas na kayo dahil patay na si Dalisag. Hindi niya na kayo masasaktan. Pero Lola Lukring, paano ka po? Saan na po kayo pupunta ngayon? Sa ngayon ay hindi ko pa alam. Pero isa lang ang sigurado ko, hindi na ako babalik sa pugad ng mga aswang. Matapos magpaalam kay Lola Lukring, ay naglakad na sina Elmo at Felix palabas ng gubat, palabas sa pugad ng mga aswang. Hanggang sa tuluyan na silang nakauwi sa kanilang bahay. Makalipas ang ilang araw, ay bumalik sila sa pugad ng mga aswang, ngunit wala na silang nadatnan doon ni isa. Malinis na ang buong paligid. Naisip ni na Elmo na marahil matapos mamatay ng pinuno ng mga aswang na si Dalisag, ay pinili ng mga natitirang aswang na tumakas at magtago sa ibang lugar.
Hindi na rin kailanman nakita pa ni Elmo ang tumulong sa kanyang aswang na si Lola Lukring. Nanatili na lamang itong isang alaala para sa kanya. Itinago ni Elmo ang medalyon at nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya yun muling susuotin hanggang hindi siya tumutungtong sa tamang edad na edad 18 para gamitin yun. Natutunan niya ng sumunod at makinig sa mga payo ng kanyang ama. Napagtanto ni Elmo na ang lahat ng bagay ay may tamang oras o panahon at ang kailangan lang niyang gawin ay maging matyaga sa paghihintay. Dahil balang araw ay naniniwala siya na matutupad din ang kaisa-isa niyang kahilingan na maging matapang at magiting na manunugis na katulad ng kanyang ama upang ipagtanggol niya ang kanilang baryo laban sa mga aswang.